Letter to the Hebrews. Dito po may post po ako, mga ilang talata na medyo masasabi natin popular. Yung medyo madalas din yung naririnig at medyo madalas nagagamit bilang mga Kristiyano. Ilan lamang po ito? 4:12, 4:16, 10:25, 11:1, 11:6, 12:2, 13:5, at 13:8. Pero marami pa pong mga popular verses from the letter to the Hebrews. Ito yung medyo madalas natin ginagamit. No? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, mas matalim pa sa isang taba na doble ang talim na humihiwalay sa puso at kaluluwa. Lumapit tayo sa trono ng habag at biyaya. So tayo mga mananampalataya ay nagkaroon tayo ng kalayaan na makalapit sa trono ng ating Panginoon. At sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag po nating hahayaan ang ating mga pagtitipon. So yung mga nag-iisip na pwede naman akong mag-worship sa bahay mag-isa, hindi po ilalagay ng Diyos sa Bible ang Hebrews 10:25 kung pwede naman pala sa isang Kristiyano na nasa bahay na lang siya na hindi kasama mga kapatid na sumasamba. Napakahalaga po sa Kristiyano ang sama-sama na nakakatipon sa ngalan ng Panginoon Jesus. Okay? Ang pananampalataya ay nakakatiyak ka sa hindi o sa anong iyong inaasahan at sa mga bagay na hindi nakikita. At napaka-imposible po na malugod ang Diyos kung walang pananampalataya. Kaya po from Old Testament hanggang sa kasalukuyang panahon, hindi nagbabago ang istorya. Ang kinakailangan po ay pananampalataya lamang po sa Diyos. Okay? 12:2. Yan. Medyo madalas natin binabanggit dito yan. Kapag tayo po ay may mga pinagdadaanan, minsan naliligon tayo sa kaliwa, naliligon sa kanan, pero ang pinakamabuti po para sa isang mananampalataya, let us fix our eyes on Jesus. Kasi kapag sa loob ng church, ang tinignan mo na ay tao, madi-discourage ka. Mabibigo ka. Pero kapag sa Panginoon, mananatili ang iyong pagtingin, siya ang magre-remind sa iyo kung ano yung dapat at ano ang mabuti. Ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus mismo, manatili sa Kanya ang ating focus. Okay? At ito po, sa mga medyo dumadaan sa minsan, mabibigat na problema, diba? He will never leave you nor forsake you. Garantiya yan. Hindi ka pababayaan at hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. At ito po, yung huli, ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at ang Panginoong Hesus na ating sinasampalatayanan ay isang Diyos, hindi nagbabago magpakailan. So kung gaano kabuti ang Diyos noon, ganun pa rin po siya kabuti ngayon. Okay? Yan po ang mga katotohanan na nakalagay sa aklat ng sulat sa mga Hebreo. Dahil po ang Hebreo po ay isinulat, kaya po ang title niya ay Hebrews, dahil yan po talaga ay para sa mga Hudyo, para sa mga Israelites. Okay? Dahil po sila ay namuhay, actually buong buhay nila, ang kanila pong sinunod ay ang mga kautusan. Ang mga first 5 books of the Bible, from Genesis to Deuteronomy, talagang andun sila. Pero dito po sa pagkakasulat ng Hebreo, ang layunin po ng sumulat ay itaas ang ating Panginoon. Kaya po sa first few verses pa lamang po ng unang chapter, ini-establish na po ng sumulat kung sino ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito, noong una, nangusap ang Diyos sa atin o sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit itong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak.
Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay ganyan din ang anak. So napakalinaw po ng description ng sumulat kung sino ang ating Panginoong Hesus. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos nang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. So after po i-fulfill ng Panginoong Hesus yung kanyang mission sa mundo na ito, to pay for the penalty of our sins, linisin po tayo sa ating karamihan ng ating kasalanan, siya po ay bumalik na po sa kanan ng Ama. So ito po yung ini-establish ng sumulat kung sino ang ating Panginoong Hesus. By the way, nabanggit ko ba? Yung ating pong topic ngayong Sunday, introduction pa lamang po. So next week po tayo mag-i-start sa chapter 1. Kasi gusto ko pong ipakita yung buod ng ganda ng aklat ng sulat sa mga taga-Hebreo. So dito po, ini-establish niya na kung sino ang ating Panginoong Hesus. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay iisa. Kung ang Diyos ay hindi nakita, ang Diyos ay nakita na nang dumating ang ating Panginoong Hesus. At ito ay nasaksihan ng mga Hudyo o ng mga Israelita ng mga panahon ngayon. Ngayon ang tanong, next slide. Yan. Sino ang sumulat? Usually po, pag nag-aaral po tayo ng mga book study ng mga nakaraang panahon, lagi po nating tinitiyak kung sino yung sumulat ng book. Halimbawa, natapos po tayo sa Roma. Alam natin na si Pablo ang sumulat noon. Pero ito pong sulat sa mga taga-Hebreo, hindi po naging malinaw kung sino ang sumulat. May mga panukala po, mga Bible scholars, baka daw po si Pablo yan. Baka si Pedro. Baka si Apollos. At iba pa. Kasi po walang kalinawan kung sino yung sumulat. Dahil usually po, pag ang sulat na yan, mga book sa Bible, yung intro, yung ending, alam kay Pablo yan eh. Yung iba naman, binabanggit yung pangalan. Pero dito po sa Hebreo, hindi binanggit ng sumulat ang kanyang pangalan. Bagamat nagbigay siya ng ilang clue, malapit daw siya kay Timothy. Tawag niya kay Timoteo, kapatid. So, itong sumulat po na ito ay medyo nandun po siya sa panahon na si Timoteo po ay kasama na nila Pablo na naglilingkod sa Diyos. Okay? Wala pong katiyakan kung sino ang sumulat. Pero ito po ang kagandahan niyan. Kaya hindi po naging malinaw kung sino ang sumulat sa sulat ng aklat sa mga taga-Hebreo. Isa lang ang tiyak. Ito po ay may kapahintulutan ng Diyos, may gabay ng banal na spirito ang sumulat ng aklat na ito. Bakit ba niya isinulat yan? Pangalawang tanong, kung ano ang layunin? Una nga ba, kaya ng binanggit ko kanina, ang layunin ng sumulat upang itaas ang Panginoong Hesus. Dahil po yung sinulatan ay mga Israelita, mga Hebreo. Sila po ay saan nakatingin buong buhay nila? Sa kautusan. Kanino? Kay Moises. Kaya po ini-establish dito ng sumulat na Jesus Christ is above everyone else. Una yon. Pangalawang layunin, to encourage the brethren, encourage ang mga kapatirang Hebreo o kapatirang Israelita, yung mga Kristiyanong Israelita, to encourage them na manatili sa kanilang pananampalataya. To remain in the Christian faith. Bakit? Kasi po dahil sa dami ng hirap at persecution na dinadanas nila, some of them are thinking, bumalik na lang tayo sa pagiging Hudyo. Bumalik na lang tayo sa pagsunod ng kautusan. Kasi naman nakakalapit naman tayo sa Diyos noon eh. Nakakalapit naman tayo sa pamamagitan ng mga handog at ng mga propeta eh. Kaya yung iba, ito ang iniisip, bumalik na. Okay? Pero dito, ang nais ng sumulat, to encourage the Hebrew believers or the Israelite believers to remain their faith and trust and confidence in Jesus Christ. Yun po yung kanyang layunin. Kaya ang dami po ng mga Israelita na naging Kristiyano dahil sa hirap na pinagdadaanan nila, parang gusto nang tumalikod. Gusto nang bitiwan yung pagiging Kristiyano. Kasi po, di ba? Bakit ganun?
kung kailan kami naging malapit, kung kailan kami naging mananampalataya ng Panginoong Hesus. Bakit parang mas naging mahirap ang buhay? Ba't may mga dinadanas kami mga problema, mga mabigat ng pangyayari sa amin? Ba't ganun? Kaya ang iniisip ng iba, bumalik na lang sa dati. Tumalikod na lang. Diba? Kaya po nangyayari din minsan sa mga churches po, no? Yung nangyayari po sa mga church na mga bagong mananampalataya, bago nakakilala sa Panginoon. Tapos inulan ng sobrang daming problema sa buhay. Ba't ganun, Lord? Kung kailan kita nakakilala, saka naman ako ngayon ang dami kong problema. Nagkaroon ng karamdaman, bumagsak ang negosyo, naubos ang pera, etc., etc. But Lord, nung hindi pa kita kilala, okay naman ang buhay ko. Ngayon na lumalapit ako sa iyo, ang dami kong pagsubok, ayoko na. Goodbye. Nangyayari po yan. Kaya po yung iba, ginagawa, bumabalik sa pagiging Katoliko. Bumabalik sa, okay naman ang buhay, nagagawa namin malaya yung dati namin ginagawa, walang problema, babalik na lang kami. Mamaya titignan po natin. Yun po kasi ang nangyayari. Doon sa kanila, sa Israel, dahil sa dami ng hirap na pinagdadaanan nila, bumalik na lang tayo sa dati. Nakakalapit naman tayo sa Diyos eh. Tinatanggap naman ng Diyos yung offering natin mga hayop eh. Yung pagtakip ng kasalanan natin eh. Yan yung binasa ng kapatid na Jim kanina sa chapter 10, di ba? Hindi ikinalulugod ng Diyos yung mga ahing handog. Pinaalala lamang sa kanila yung kanilang pagiging makasalanan. Kaya kinakailangan nilang maghandog. Pero hindi po nito nababayaran, hindi napapawi yung kanilang kasalanan. Ang kasalanan po ng mga tao ay sino lang nakapaglinis? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang kanyang dugo lamang ang naging panglinis. Dahil yung dugo ng mga hayop, it's just a cover. Takip lang. Andun pa rin yung kasalanan nila. Pero ang ating Panginoong Hesus, kaya dito po sa sulat sa mga taga-Hebreo, ini-establish po ng sumulat kung sino, kung gaano ka makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus. Pangatlo, sino ang sinulatan? Ang sinulatan po ay mga Kristiyano. Pero in particular, lahing Israel. Kasi po alam niyo po, sa mga susunod na linggo na pag-aaralan po natin ang Hebrews, many quotes or many verses na kinote ng sumulat, nangyari po sa first 5 books. Alam niyo yung first 5 books? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, saka Deuteronomy. So, itong pong sulat na to particular na yung kanyang layunin, kaya ang sinulatan yung mga Hebreo, mga taga-Israel. Kasi itong mga taga-Israel, alam na alam nila yan. Yung nangyari kay Abraham, kung bakit sa tinawag ng Diyos, dahil ang layunin ng Diyos, magmumula sa lahi ni Abraham ang bansang Israel. Yung pagkatawag kay Moises, na si Moises ang gagamitin ng Diyos upang ang mga Israelita na naaalipin sa Egypto ay makalaya sa pagkakaalipin at dadalhin sa lupang pangako. At gayon din, kasama sa mga nilalaman ng sulat sa mga taga-Hebreo ay ang mga kautusan, yung mga sacrifices, yung mga offerings, nandyan yan. Yung mga pagpatay ng hayop, pagsusunog, andyan po yan. Kasama yan. Kasama din yung 10 Commandments. At yung iba pa na total of 613 na laws na kailangan nilang sundin. At gayon din, kasama sa mga binanggit dito ng sumulat, yung kanilang paglalakbay from Egypt to the Promised Land na inabot ng 40 taon. Kaya po ang tiyak dito, yung sinulatan ay ang mga Hudyo o mga Israelita. Dahil yung mga content na binabanggit sa bawat kabanata, may kinalaman po dito sa kasaysayan ng Israel. Na makikita naman sa first 5 books, o ang tawag ay Torah. Pentateuch. Nandun po. Sino po ba nakakaalam na talaga ng mga laman niya? Walang iba kundi ang mga tao sa Israel. Next. Ngayon po, sa 13 kabanata po ng aklat ng sulat sa mga Hebreo, ini-establish po ng sumulat ng Panginoong Hesus nga po ay tunay na dakila. Tunay na higit pa kanino man sa kasaysayan na ginamit ng Diyos. Gumamit ang Diyos ng mga anghel, gumamit ang Diyos ng mga propeta, ginamit
si Moises, ginamit ang mga sacrifices. Isa lang ang gustong ipunto ng sumulat. Jesus Christ is superior to all of this. Higit na dakila ang ating Panginoong Hesus kaysa sa mga yan. So sa chapter 1 and 2, in-establish ng sumulat na Jesus Christ is greater or superior over the angels. Ang mga anghel po ay ang mensahero ng Diyos. Ang mga anghel po ay naglilingkod sa Diyos. Pero sila po ay, alam niyo ba, mas makapangyarihan sila kaysa sa ating mga tao. Okay? They are better than human beings. Okay? Sila rin po ang ginamit ng Diyos upang ibigay kay Moises. Sino po ang sumulat ng first 5 books? Genesis to Deuteronomy. Si Moises po ang sumulat niyan. Sino ang ginamit ng Diyos upang makarating kay Moises ang mensahe? Ang mga anghel po. Okay? So, ang mga anghel po ay ginamit ng Diyos na mensahero. Diba? Si Mary. Yan. Diba? Nung sinabing magdadalang tao ka sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sino nag-announce? Ang anghel. Diba? Si Gideon. Nung gagamitin siya ng Diyos, sino nag-announce sa kanya? Ang anghel. So, many times na ginamit po ng Diyos ang angels upang maiparating ang kanyang mensahe sa mga Israelita. Yet, yung sumulat, gusto niya rito ipakita, patunayan na ang Panginoong Hesus ay higit na dakila kaysa sa mga anghel. Saan natin makikita yan? Sa kabuuan ng chapter 1 and chapter 2. Pinakikita dito ng sumulat ng Panginoong Hesus, bagamat nagkatawang tao po siya. Kasi di ba sabi ko nga kanina, ang mga anghel na nilikha ng Diyos ay higit kaysa mga tao. So, kung titignan po natin ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos, ay nag-anyong tao na mas mababa kaysa sa mga anghel. Di ba? Pero yung kanyang ginawa, yung kanyang layunin, yung kanyang misyon, ay higit na dakila kaysa mga anghel. Alam naman natin lahat ba't kinailangan magkatawang tao ang Panginoong Hesus eh. Alam naman natin lahat na kinailangan niya na magkaroon ng katawan, magkaroon ng dugo. Kasi kung hindi nangyari yun, walang pagbabayad ng ating mga kasalanan. There is no forgiveness of sin if there is no shedding of blood. Kaya yung kasalanan po natin, kaninong dugo? Ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Pero sinasabi po ng sumulat dito, Jesus Christ is superior than the angels. So kung yung mga anghel ay may mensahe na pinadala mula sa Diyos, higit lalong dapat tanggapin ng mga tao ang mensahe na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. The message that comes from Jesus Christ Himself is more superior than the message sent through the angels. Tama naman po yung galing naman sa Diyos yung mga message na galing na pinadala sa mga anghel. Pero, ang gustong ipakita rito ng sumulat, ang Panginoong Hesus ay higit na dakila kaysa sa mga anghel. Anak pa rin siya ng Diyos. Kaya napakaganda po lalo na yung chapter 1. Kasi doon sinasabi ng Diyos. Ang Ama, alam niyo tinawag sa anak? Diyos ko. Ayaw na ayaw ng mga Israel, yung mga INC naririnig yan. Kasi di ba mga INC ayaw nila maniwala na si Jesus Christ ay Diyos? Pag pinabasa mo sa kanila ang Hebrews 1:8, makikita nila na ang Diyos Ama mismo tinawag si Jesus Christ na Diyos ko. To prove that Jesus Christ is God. Chapter 3 and 4 naman, Jesus Christ is superior than Moises. Alam niyo ba si Moises daw ang pinakadakilang propeta. Pero sinasabi ng sumulat sa mga taga-Hebreo na Panginoong Hesus pa rin ay higit na dakila kaysa kay Moises. Si Moises ginamit, tama, ginamit siya ng Diyos upang ilabas ang mga Ehipto, ay ang mga Israelita palabas ng Egypt. Siya ang naging gabay nila sa loob ng 40 taon. At kay Moises din ipinagkatiwala ng Diyos na gawin ang tabernakulo. Alam niyo ba yung tabernakulo? Yung tabernakulo po, ito po yung presensya ng Diyos sa kanyang mga piniling bayan. Yung Ark of the Covenant, yung nandoon sa dakong kabanal-banalan, yung presensya ng Diyos, si kay Moises po pinagawa, yung pinagkatiwala po ng Diyos yan.
Tapos yung mga kautusan na nakagis na ng mga Israelita, si Moises po ang ginamit ng Panginoon. Kaya alam niyo po hanggang sa panahon na ito, no? Napakaraming Israelita po na gano'n na lang po ang pagkilala kay Moises. Ang mga ibang Israelita, mas kinikilala si Moises kaysa sa Panginoong Hesus. Kaya nga po sa tingin ko lang, no? Kaya po hindi pinahintulot ng Diyos na yung katawan ni Moises nung namatay siya ay maalaman kung nasaan. Kasi pwedeng gamitin ito ng demonyo upang sampahin ng mga tao ang katawan ni Moises. Kaya hindi po pinahintulot ng Diyos na makita kung nasaan ang katawan ni Moises. Bakit? Gagamitin ng kalaban niyan, kilala ni Satanas sa mga tao, kayang gawin ni Satanas na Diyos-Diyosan yung katawan ni Moises. Kasi ganun po kinikilala talaga ng mga Israelita kung gaano kadakila si Moises. Pero sinabi ng sumulat sa mga taga-Hebreo, Jesus Christ is more superior than Moises. Oo, malaking pinagkatiwala ng Diyos kay Moises. Pero, kung si Moises, pinangunahan niya mga Israelita palabas ng Ehipto papunta sa Promised Land, higit na dakila ang ginawa ng ating Panginoon. Yung minsan ang pagbabayad niya para sa atin. At hindi lamang po ito limited sa mga Israelita. Ito po ay kasama ang mga Hentil, tayo po. Kung si Moises po, pinahintulutan ng Diyos na gawin ang tabernakulo, ang Panginoong Hesus po, ang lahat ng bagay po, siya ang lumikha. Diba? Sabi sa John 1, everything that was made through Him. Walang bagay na nalikha ang hindi nalikha sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So lahat ng nalikha po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo yung nangyari sa mga Israelita, yung first batch nang lumabas sa Egypt, papuntang Promised Land, yung mga tao na ito, itong batch na ito, dahil po sa kanilang rebellion, sa kanilang pagrereklamo, sa kanilang kawalan ng pagtitiwala, pananampalataya, inabot sila ng kamatayan sa disyerto, hindi na po nila narating yung rest, yung kapahingahan. Saan po ang kapahingahan nila? Doon sa lupang pangako. Ito po yung makikita sa chapter 4. Isa pa, Jesus Christ is superior over the priests. Kasi po alam niyo pa ang mga pari po, no? Mga Levita, yung mga lahi mula kay Aaron pababa, sila po yung ang gampanin po nila to represent Israel to God. Diba? Ang mensahe ng Diyos, pagka sasabihin sa tao, sinong kinakausap ng Diyos? Propeta, papunta sa tao. Ngayon naman, ang tao, papunta sa Diyos, ang nagre-represent niyan ay ang pari. Pero sinasabi po ng sumulat na ang Panginoong Hesus ay higit na dakila pa rin kaysa sa mga pari. Sino nire-represent ng mga pari? Israelita lamang. Sa anong aspeto? Yung kanilang pagbabayad ng kanilang kasalanan. Sa pamamagitan ng ano? Yung mga handog, yung mga pinatay na hayop, yung mga sinunog na hayop. Yun po ang representation ng pari sa Israel, paharap-pagharap sa Diyos. Pero ang problema kasi, itong mga pari na ito, tao lang sila eh. Diba? May mga kasalanan din yan. Kaya yung kanilang, nire-represent nila yung mga Israelita, yung kasalanan ng mga Israelita, ganun din kailangan din nilang i-represent yung kanilang mga kasalanan. So, kulang. Hindi sapat. Kaya sinabi ng sumulat, makikita sa chapter 5 to 7, na si Jesus Christ ay higit kaysa sa mga pari. Kasi ang Panginoong Hesus, He will represent His people, and yet, hindi niya na kinakailangan na mag-offer ng sacrifice para sa kasalanan niya kasi ang Panginoong Hesus, minsan hindi po siya nakagawa ng kasalanan. He is the only sacrifice that is acceptable to God. So kung ang mga pare nire-represent ang mga Israelita, si Jesus Christ po, ang lahat ay nire-represent niya sa pamamagitan ng kanyang ginawa. At sumunod, ang ating Panginoong Hesus po ay higit sa lahat ng mga paghahandog na ginawa sa Israel. Doon sa mga, mula nung binigay sa kanilang kautusan, ang ganito, magpatay kayo ng hayop, magsunod kayo ng hayop, na bilang handog na samyo sa Diyos, bilang pagbabayad ng inyong mga kasalanan, etc., etc.
Kasi sinabi ng sumulat dito, ang handog ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang sariling buhay, yung kanyang katawan at dugo, ay higit na dakila kaysa handog ng mga Israelita noong unang panahon. Jesus Christ is the ultimate sacrifice. Ginawa niya ito minsanan lang, once and for all. Hindi katulad ng ginagawa ng mga Israelitang handog. Pag may kasalanan sila, araw-araw, nag-ahandog sila ng hayop, nagpapatayin at susunugin. Tapos na once a year, yung Day of Atonement, ginagawa pa rin ito. So, walang tigil. Pero yung ginawa ni Jesus Christ na once and for all na pagbabayad ng kasalanan ng lahat ng tao, ay tinanggap ng Ama. And it was enough to cleanse us na mazero yung kasalanan po natin. Past, present, and future na kasalanan po natin. Naging sapat yung pagbabayad. Yung sacrifice po ni Jesus Christ para sa kasalanan ng mga tao. Kaya yung mga tao po na nakapakinig ng mabuting balita, yung mga tao po na na-share ng gospel, na medyo nauunawaan nila, pero parang nilalabanan nila kasi yung umalis sa dati naming religion. They miss the best deal in town. The best deal in town ano? Yung kasalanan mo, ibang magbabayad. Yung dami ng kasalanan mo, iba yung tumubos. Pero kung narinig mo na yan, na-sharean ka, narinig mo na yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa'yo, para maligtas ka, para matubos ka, pero tinalikuran mo, sayang. Ang ganda nung deal. Diba? Kaya nga ang tawag dun sa deal na yan, grace, biyaya. You do not deserve it, pero ibinibigay ng Diyos sa'yo. Kaya lang, ayaw mo kasi baka maalis ka sa dati mong relihiyon. Inipipilit ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Kaya nga po, di ba, minsan ang nagiging problema po natin, ikaw, kinoconvict ka na ng Holy Spirit. Kinoconvict ka na ng Holy Spirit dun sa grace ng Panginoong Hesus. Pero parang ayaw mong sumampalataya kay Jesus Christ kasi iniisip mo, ang sasabihin ng mga tao sa akin, nagpalit na ako ng religion. Iisipin ng tao sa akin, nakisama ka na dyan sa mga yan, nasiraan ka na ng bait. Tandaan niyo po mga kapatid, ito, lagi ko pong sinasabi sa inyo, no? Wag na wag po natin isipin yung sasabihin ng tao. Dahil at the moment of your death, itong katawan na to, pag namatay ito, yung mga tao nagsasalita na yun, walang magagawa sa kahihinat na ng kaluluwa. Ngayon, iniisip mo yung sasabihin nila, pag namatay ka, yung pagpunta mo sa impyerno o sa langit, wala silang magagawa. Kaya kahit sinong mang tao sa pamilya ninyo, or boss mo man yan, or sino man, naisipin mo, ayaw mo sumampalataya, ayaw mo tanggapin yung biyaya ng Panginoon kasi iniisip mo, sasabihin na lang itong tao na ito, hahamakin ako nitong kapitbahay ko, etc., etc. Tandaan mo, kapatid, sa oras ng iyong kamatayan, walang maitutulong sa iyo ang tao na yan. Malungkot po kasi nangyayari, no? Sa mga pamilya na lang, may mga members of the family na parang meron silang supreme authority sa buhay po natin. Kaya ultimately yung decision natin to place our faith in Jesus Christ, nahahadlangan. Bakit? Baka magalit siya. Kasi nagpalit kami ng religion. Tandaan mo, kapatid, sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, napakahalaga ng paninindigan. Pinakailangan mo manindigan. And lahat naman po ng nanindigan para sa Panginoon, guarantee po, hindi po napahiya. Maaaring magtampo sa iyo mga kamag-anak mo. Kasi pag Sunday, yung mga gatherings, hindi ka na makakapunta kasi Sunday yun eh. Dahil para sa iyo, ang Sunday ay para kanino? Para sa Panginoon. So isipin mo, magtatampo sila. Okay lang, magtampo na sila. Mahalaga, ang Diyos ang huwag magtampo sa iyo. Kasi pag ang Diyos ang nagtampo sa'yo, sabi nga ni Kuya Nuts nung nakaraan, yung mga bagay na ipaprioritize mo over God, pwede niya tanggalin. At minsan, nung tinatanggal niya na yon, sobrang sakit para sa atin. Okay? So,
yung offer ng Panginoong Hesus na eternal life para sa lahat ng tao dahil sa kanyang pagbabayad doon sa krus ng Kalbaryo. Kapag ito tinanggihan ng tao, nalaman niya na yung katotohanan, nakakatakot yung kanyang sasabihin pag siya inabot ng kamatayan na hindi po siya nananampalataya sa Panginoong Hesus. Sinabi ko ng Panginoong Hesus yan. Nakakatakot ang sasapitin ng mga nakapakinig pero tumakbi. So dito po sa chapter 8 to 10, nandyan po yung mga handog. Kaya po madalas po pag Lord's Supper, binabasa po natin nasa chapter 9, nasa chapter 10. Kasi dyan binanggit po yung mga ginagawa po nila sa templo noon. Yung naghahandog po sila ng mga hayop. Nandyan po yan. Alam na alam ng mga Israelita yan. Kaya itong sinasabi ng sumulat, naiintindihan talaga yan ng mga Israelita. Okay? So makikita yan sa chapter 8 hanggang 10. Ngayon naman, hindi naman natatapos sa chapter 10 ng Hebrews Pero pang 11 to 13. Alam niyo nilalaman ng Hebrews chapter 11? Yung mga tao sa kasaysayan mula sa Genesis, yung mga tao na nanampalataya sa Diyos. Ano man yung kanilang mga pinagdaanan, hindi sila sumuko. Hindi sila tumalikod. Sila'y nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa Diyos, kaya natanggap po nila yung kagalakan, natanggap nila yung biyaya, dahil hindi naman po sila pinabayaan ng Diyos. Si Abraham, di ba, nung sinabi ng Diyos, iwan mo yung bansa mo, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Ang hirap nun! Nandun ang kayamanan mo, andun ang pamilya mo, andun ang bahay mo. Kasi sinabi ng Diyos, iwan mo yan, pumunta ka sa isang lugar na wala kang kaalam-alam kung ano yung pupuntahan mo. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, sumunod siya. Di ba? O sinabi ng Diyos, Abraham, bibigyan kitang anak. Maraming anak. 100 taon na. Yung asawa niya, magna-99, hindi pa nagkakaanak. Pero dahil sa inanampalataya, nagtiwala siya. O di ba, may anak na siya. Dumating na yung pinakahihintay na anak. Dumating na yung pinakahihintay na anak. Ang saya-saya na nila. Tapos sasabihin ng Diyos, O Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Ibig sabihin ni handog, patayin mo ang iyong anak at ihandog mo sa akin. Ano ginawa ni Abraham? Ayoko nga Lord, tagal kong hinintay. Hindi naman ganun ang ginawa niya Ang ginawa niya, the following day, maaga siyang bumaya. 3 araw siya naglalakbay papunta doon sa bundok na kung saan niya ihandog yung kanyang anak. Napakaraming maaaring naglalaro sa isip niya. Lord, parang ayoko na. Lord, tutuloy ko. Ayoko na. Tutuloy. Pwedeng ganun. And yet, ginawa niya. Alam na alam ng Diyos yung nilalaman ng puso ni Abraham na talagang handa siyang patayin yung kanyang anak para ihandog sa Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya. So, isang halimbawa lang si Abraham. Napakarami pa po na binanggit sa chapter 11. Kaya po dito, sa chapter 11 to 13, ang instruction po ng sumulat, tularan po natin itong mga tao na ito. Na sila'y nanampalataya sa Diyos. Nagpatuloy sila sa buhay. Hindi po sila natakot na ganito ang mangyayari. Hindi. Nagpatuloy sila kasi nakatingin sila kanino? Sa ating Diyos. Sa ating Panginoon. Kaya po nagawa nila na gawin yung mga bagay na, pag binasa po natin chapter 11, parang nakakamanghal, nagawa itong mga tao na ito. Pero nagawa nila bakit? Sa biyaya ng Diyos, na sila'y nanampalataya sa Diyos. At ang sabi dito, hindi po nagpabaya ang Diyos. God will never abandon His people. Kahit anumang bigat ng mga pagsubok, problema na dumating, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Kaya po, natapos tayo nun sa 10, 11 to 13, tularan po natin yung mga tao na ito. Sa chapter 12, sabi, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Sino yan? Yung mga nandun, binanggit sa chapter 11. Tularan natin sila. So ito yung nais ng sumulat ng Hebrews. So yan po yung overview ng sulat sa mga taga-Hebreo. Okay? Kaya po tayo mga kapatid, bilang Kristiyano, tandaan po natin, bilang tunay na Kristiyano, nakamtan mo na
naabot mo na, nangyari na sa'yo, yung isang bagay na pwedeng pinakamagandang mangyari sa isang tao. Ito ay ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Dahil nagkaroon ka ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus, chillax na lang ba ang buhay? Hayahay na lang ba ang lahat? Hindi ka na iiyak, hindi ka na makakasakit, hindi ka na makakaproblema. No, it's not a guarantee. Wala pong sinasabi ang Bible na ganyan. Walang sinabi ang Diyos na meron ka ng personal na relasyon sa Kanya, hindi mo na dadanasin yan. No. Baka nga mas maraming beses ka pang umiyak, mas maraming pagsubok pa ang kaharapin mo, mas maraming beses ka pang magkasakit. Pero, ang sabi ng sumulat, remain in the faith. Tiwala lang. Kapit lang. What you have to do, anong kailangan mong gawin bilang tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus? Ang daming nangyayari hindi maganda. Patuloy ka lang sumunod. Kaya po yung pagsunod, alam niyo, may kakambal po yan eh. Trust and obey. Kailangan po ng tao yan. Lalo na kailangan ng mga mananampalataya. So, ito yung ginamit niya upang ma-encourage yung mga kapatid. Kasi talagang sobrang lapit na tumalikod ng mga kapatid na Israelita. Yung mga sumampalatayang Israelita, sobrang lapit na nila. Natalikuran na lang nila ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit? Sa dami ng hirap na pinagdadaanan nila. Anong magagawa ng sumulat? To encourage them. Ito po ay sulat ng isang tao. Maaaring hindi lang isang tao, pero ito ay sa kapangyarihan ng Diyos na gamitin para sa mga mananampalatayang Israelita ng mga panahon na yun upang sila'y magpatuloy. At nakita nila kung sino pala ang kanilang Panginoong Hesus na sinampalataya. Kaya po napakaganda po nito sulat sa mga taga-Hebreo. Bagamat yung ang daming part nito, kailangan mo pang balikan sa Genesis hanggang sa Deuteronomy. Pero hindi po tayo mabibigo kasi napakaganda po ng nilalaman. Actually, sabi nga ng ibang komentary, pinakamaganda raw ang Romans. Pangalawa raw sa pinakamaganda ang Hebrews. Tingnan natin. Pero alam naman, lahat naman ang nilalaman ng Bible, maganda, mabuti. Pero minsan sa ibang mga tao, minsan kasi, sa pag-aaral nila, parang, talagang okay pala talaga yung pag-aaral sa Roma kapag Kristiyano ka na. Pero pangalawa sa maganda pala talaga aralin, yung Hebrews. Hindi natin alam. Kasi para sa akin, lahat ng nandiyan sa Bible, maganda yan. Kapaki-pakinabang sa buhay natin yan. Dahil ipinahintulot ng Diyos yan na makarating sa atin. Bakit sa iba walang New Testament? Bakit sa iba Old Testament lang ang kanilang binabasa? Tayo napakapalad natin. Inaaral natin ang New Testament and meron tayong pagkakataon na kailangan balikan ng Old Testament upang maintindihan natin yung sinasabi sa New Testament. Asan ang sagot? Nasa Old Testament. Okay? So, mga kapatid, huwag po natin mamimiss yung series ng pag-aaral po natin dito sa Hebrews. Dahil napakaganda po nito. First time po natin gagawin dito sa church, yung pag-aaral ng buo ng aklat ng sulat sa mga taga-Hebrew.